Magandang araw mga kaibigan. Ang tanong, kailan ba palalayain sina Ka Eric at Dr. Badoy sa kulungan ng Kongreso? So ako, naawa ako dito sa dalawang bagong bayani natin. Saludong-saludo ako dito kay Ka Eric at Dr. Badoy. May paninindigan. Kalayaan ang kanilang pinaglalaban. Okay. Kagabi may vlog na aking nabasa, ang kanyang title is Korte pinag-utos palayain na Ka Eric and Dr. Badoy. Nako, tuwan-tuwa ako kagabi. Pinanood ko. Halos isang oras. I think mga 45 minutes ata yung vlog. Nako, wala man. Tungkol man lang sa hearing sa Kamara, ang pinag-usapan doon, wala mang utos ng korte. So ako, nabiktima doon sa title. Kaibigan ko pa namang vlogger ito, napakalaki na ang kanyang channel. Halos magwa 1 million ng kanyang 1 million ng kanyang subscribers. Hindi ko na lang bagitin ang pangalan. Basta, nabiktima ko. I don't know sa inyo. Kagabi, 64,000 views na yun. Yung just in, sabi. Korte, pinag-utos, palayain na. So, it appears wala pa. But, ako, naniniwala ko, darating panahon, lalabas at lalabas yan. I don't know kung natapos na yung petition ng SMNI papunta sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Maraming mga abogado nagsasabi na illegal detention ang ginagawa nitong Kamara. So, konting tiis na lang, Ka Eric, Dr. Badoy, we are praying for you, mga kaibigan, kapatiran, mga kapwa ko DDS. Let's pray for their well-being, yung health nila, dahil ang hirap yung mag-hunger strike. Ang hirap magutom. But then, dahil sa prinsipyo, sa paninindigan, yan, laban lang, Ka Eric. Okay, ano ang chances na pagbibigyan ng Korte Suprema yung palalayain sila? Pakinggan natin si Attorney Sal Panelo. Napakaganda ang kanyang paliwanag. Ako, naniniwala ko, papaboran ng Korte Suprema ang petition ng SMNI. Attorney Sal, ang inyo naman pong reaction patungkol dito sa balitang ito? Well, pinapakinggan natin ang panig ng dalawang subjects dito sa incident ito. Parang ang pinaka-bone of contention is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan eh. Actually, yun ang pinakabuod. Under the law cited, yung tinatawag na SOTO law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligado i-reveal ang source. Ang tanong dyan, if your information is false, kung mali, at din-disseminate mo, at napatunayan na false, yung bang nag-disseminate no na practitioner, the mass media, can be compelled. Kasi kung totoo, there is no question about na you cannot be compelled. Ang tanong paano kung napatunayan na hindi totoo? Can you still invoke the SOTO law? Palagay ko po that's a gray area. Ang Korte Suprema lang ang po pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petition sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite
sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Yung kay Dr. Badin, hindi ako masyadong clear kung bakit siya kinukontempt. Ang sabi ron for lying daw, lying, pagsisinungaling. Hindi ko alam kung ano yung kasinungalingan. Hindi ko masyadong... Alam mo ba kung ano ang reason for the contempt? Actually, sa haba po nung hearing, attorney, ang nasubaybayan ko lang po is yung beginning part sa parte po ni Ka Eric. So, yung kay Dr. Lorraine Marie Badoy ay towards more after the half or towards the end. So, hindi ko na po siya nasubaybayan. So, hindi rin po ako makapag-provide ng accurate information po sa inyo. Pero I will try later on and maybe we can both watch it later on. Alam, sabi lang for lying. Kaya, siguro the best talaga dyan pumunta sa Korte Suprema at questionin yung citation and contempt and then invoking the Soto Law so that the Supreme Court can rule whether or not a false information disseminated covered ng Soto Law. Dahil kung covered, ang false information, definitely you cannot cite the subject in contempt of court. Pero napakinggan ko na dalawa ang the grounds for citation of contempt. Apart from not revealing the source of the information, meron ding sinasabi na disrespect yung demeanor daw doon sa committee hearing. So, yun. Pag-uusapan pa. Ano bang ginawa niya ron na maging disrespectful? Nagsisisigaw ba siya ron? Meron ba siyang tinutuliksa doon sa committee? So, yun ang dapat na wala tayo doon kaya hindi natin alam exactly kung anong naging ground for that. Pero talagang dapat maghain ng petisyon sa korte upang malaman natin kung may kapangyarihan ba ang komite na ipakulong itong dalawa on the ground cited by the committee. We have to determine that. Attorney Sal, yes. But meanwhile, gaya nga nung sinabi nung dalawa, as far as they're concerned, they were exercising the freedom of speech. That's another topic nga pala. Yan din ang po pwedeng i-resolve ng korte. Kung yung sinabi nila sa programa at sinabi niya doon sa komite is covered by the freedom of speech. Maganda yung mga legal questions arising from the incident. So talagang dapat magkaroon ng isang ruling na nagbibigay kaliwanagan sa lahat upang ito ay maging giya, maging guide sa lahat ng mga periodista, mga komentarista upang sila ay hindi lumabag sa batas. Kung anumang batas na pinairal at kung ano ang interpretasyon ng Korte Suprema dito. Attorney Sal, patungkol naman po dun sa nabanggit nyo na disrespect. I think there was one instance where he was misinterpreted si Ka Eric dahil sinabi po ng isang membro ng committee that he was moving to have a motion. I forgot what was said, pero he wasn't insisting to have this particular motion. He was simply asking to have himself be heard or exercise his rights, but he wasn't insisting to have something be done kasi mayroon pa rin naman pong respeto si Ka Eric doon po sa committee yon. At
patungkol po dun sa bago po siya umalis ay nagpasalamat siya. Sabi niya, thank you for this kangaroo court. And he said it 3 times bago po siya umalis dun po sa room na yon. At tinanong po ni Congressman J.J. Suarez, si Attorney Mark Tolentino, ang lead counsel ng SMNI, if Attorney Mark shares the same sentiment. Now, is that question necessary, Attorney Sal? Kasi parang personal naman po ata yan. Hindi po ba? Hindi ko alam kung ano ba exactly yung sinabi niya. Kasi sinabi po ni Congressman Suarez na I was offended by what Ka Eric said na kangaroo court daw yung naging committee hearing. So tinanong po niya yung lead counsel po ng SMNI kung he shares the same sentiment. Now, was that question necessary, Attorney Sal? Hindi natin malama. Yung tanong naman na yun tinatanong yung abogado, right? Anong sagot ng abogado ron? Ano nga ba yung sagot niya? I think it's relationship between the client and the attorney that he cannot disclose, if I'm not mistaken. Anyway. Pero hintay na lang ang magiging desisyon ng korte. Meanwhile, yung mga anchors na nakadetini dyan, kung ano yung paninindigan nyo, paniniwala nyo, panindigan nyo. Ganyan talaga. That's part of the territory. Maraming mga periodista, komentarista, na pag sila'y nadidemanda, natutuwa pa sila o nakukulong sapagkat sabi nila, yun ay medalya. Medalya ng aming paninindigan, ng aming mga prinsipyo. Kaya ito ikinararangal namin. And another question, Attorney Sal, is because Congressman Suarez is also moving to subpoena the text messages dun po sa cellular mobile phone ni Ka Eric para po ma-trace or matulungan sila na ma-trace yung source na nagbigay po ng alleged na maling impormasyon po kay Ka Eric na siya pong pinahayag dito po sa isa sa mga programa sa SMNI. Ano po ang masasabi niyo po patungkol dito sa pagsapina ng text messages? Yan, that's a legal question yan. Whether you can intrude into the private phone of a particular person. That's another interesting legal question. And one last thing I'd also like to highlight, Attorney Sal, is because dito po sa programa ninyo ay mahilig po kayong magbigay din po ng tanong through an open statement or through an open question. Now, sinasabi po ng isang membro ng committee is kung yung question that was posed by Ka Eric was indeed a question, tinatanong po sino yung kausap dahil kailangan pong may kausap. Hindi po ba pwede na you can just pose an open question tulad po ng ginagawa ninyo dito sa programa ninyo? Yeah. Kaya kani-kanyang interpretasyon yun Basta ako alam po ang aking karapatan sa ilalim ng saligang batas. Pag ako'y nagtanong, tanong ko yun upang sagutin. Sapagkat bilang mga public officials, pag tinatanong ko yung mga opisyales, obligado rin sila na sumagot. Of course, they can always opt not to respond to it. But I make sure that my question is within the bounds of the law and the Constitution.